Maulan na umaga guys at kumustahin natin ang apat na magkakaibang grupo dahil kahapon at kagabi yung kanilang unang kick-off rally, no, ng apat na magkakaibang grupo sa pagka-senador sa darating na eleksyon sa May 2025. So, unahin natin yung Makabayan Coalition. Yan yung left-wing progressive group o mas tinatawag na Makabayan Bloc. So, nag-rally sila. Yung unang rally nila ay dyan sa Maynila. So, nag-ikot-ikot sila. So, yung mga kandidato nila, notably sila Congresswoman Franz Castro, Congresswoman Arlene Rosas, si dating Congressman Teddy Casino, at iba pang mga kandidato kagaya nila Arambulo, marami pa. Hindi ko gaano kilala yung iba. So, yung tatlo talaga yung mas kilala dito. No? Sa nakikita natin sa TV, si Franz Castro, si Rosas, at si Teddy Casino. So, itong grupo na ito ay kilala na ito, no, sa paglaban sa mga mali sa gobyerno, no, kagaya ng mga corruption, at mas kilala sila dyan sa kalye, no, nagrarally sila, tapos meron silang mga plaka, halimbawa, itaas ang sahod, ibaba yung tuition fee. So, yan yung kanilang advocate, no, yung Makabayan Group. So, nagrally sila dyan sa Maynila. So, ikalawa, itong Bagong Pilipinas o Alyansa ng Bagong Pilipinas. So, binubuo dito ng mga kandidato sa pagkasenador ni PBBM. Yan yung mga incumbent senator, mga dating senador, mga nakaribal ni BBM nung nakarang eleksyon, yung dalawa dyan, yung mga nagsilbi na sa LGU, at meron ding mga cabinet official. So yan yung mix ng alyansa ng Bagong Pilipinas. Ng kanilang unang kick-off rally nila ay dyan sa probinsya ng mga Marcos, sa Ilocos Norte. So, yung target ni PBBM ay may panalo lahat ng kanyang kandidato. I-straight, no? 12-0. So, for me, may chance ba na manalo lahat ng mga kandidato ni PBBM? Sa palagay ko ay may chance naman silang lahat manalo. Kaso, hindi lahat, no? Palagi ko hindi lahat ng kandidato ni PBBM ay mananalo. Sa nakikita ko, ang meron lang talagang chance dyan, sigurado lang talaga, sa nakikita ko sa mga survey, palagi silang pasok. At medyo yung pasok dyan, sila Erwin Tulfo, si Pia Cayetano, si Tito Soto, Ping Lacson, Manny Pacquiao. So, yan yung medyo may sigurado na yung kanilang panalo. So, tama. Pia Cayetano, Tito Soto, Erwin Tulfo, Manny Pacquiao, Ping Lacson. So, yan yung sigurado na may chance na manalo. Yung mga vulnerable, no? Meron din sa kanila mga vulnerable na mga senatorial candidates nila. Yung medyo 50-50 pa, no? Posible din malaglag. So, ito yung mga vulnerable dyan sa kanila. Halimbawa, itong si Lito Lapid, yan. Si Camille Villar, si Francis Tolentino, si Amy Marcos, si Abby Binay, si Benner Avalos, at si Bong Revilla. So, yan yung kung ikaw ay pro-DDS or taga-Pinks, o ito yung mga kandidato ni PBBM na target nyo na malaglag dyan sa Magic 12. So, yan yung tingin ko dito sa senatorial lineup ni PBBM. So, sa rally nila, nandoon, kumpleto sila, at nandoon din yung sister ni PBBM na si Amy Marcos. So, yung una na ayaw niya talaga sumama dito sa grupo ni PBBM. Kaso, dahil probinsya ng mga Marcos, probinsya din ni Amy, so Ilocos Norte, so pumunta na lang itong si Senator Amy Marcos dyan sa
kick-off rally ng Bagong Pilipinas. So, tatlo itong grupo nila dating VP Lenny Robredo. Yan, dalawa silang tumatakbo, si Kiko Pangilinan at si Bam Aquino. So, sa mga ang unang kick-off rally nila ay dyan sa Dasmariñas, Cavite. So, dyan yung rally ng grupo ni Lenny sa Cavite. At dinaluhan nito ng mga artista at mga taga-suporta ng Bam at Kiko. So, sa survey, hindi naman sa survey ay halos palapit na si Kiko at Bam sa Magic 12. So, parang hindi naman masama yung kanilang resulta sa SWS at sa Pulse Asia. So, palapit sila doon sa 12. Minsan si Kiko pasok sa 12. Minsan doon sa isang survey, silang dalawa pasok sa Magic 12. So, hindi naman masama yung kanilang survey ratings nila. Ang dapat lang gawin dito ay ako sa maprinsipyo naman itong sila Kiko at si Bam, no? Si Kiko libreng pagkain, no? Si Bam libreng edukasyon sa kolehiyo. So naka-attract to sa mga youth, no? Si Bam Aquino. So maprinsipyo sila, pero para sa akin kailangan talaga ng entertainment, no? Entertainment kasi sa ngayon marami pang mga botante ay immature pa, no? Hindi pa mature sa politika. Kaya makita mo sa mga nagdag-eleksyon, ang pinipili nila yung mga sumasayaw, no? Yung mga artista, magaling umarte. So, kailangan nila Kiko at Bam dahil maprinsipyo sila, kailangan nila ng entertainment, no? Kailangan ilabas na yung mga artista, si Kiko, yung kanyang Sharon, no? Kagabi, nandun si Sharon, nagsasalita. So, kailangan talaga si Sharon doon. Si Bam, dali niya yung mga artista, yung mga influencer doon sa rally niya, no? Yung kagabi nandun si Bea Binene, sumuporta dito kay Senator Bam. So kailangan talaga ng entertainment kasi marami sa mga botante ay hindi pa gano'ng naintindihan yung mga prinsipyo. Ang iniisip nila, no, gusto nila yung mga tao na sumasayaw, magaling umarte. So yan yung gusto ng mga tao ngayon, no? Lalo na yung mga nasa class C minus sa half of C, D, and E. So kailangan talaga nila yung mga entertainment kunti, no? Bala na tawagin kayong mga trapo, at least yan yung gusto ng mga tao kasi karamihan sa mga botante Pilipino ay immature pa pagdating sa politika. So baka in the future, ma-realize ng mga tao, kailangan pala ng yung mga kandidato na may advocacy at may mga prinsipyo. So yan sila Bam at sila Kiko. So may chance naman sila, tingin ko may chance pa sila sa manalo at makapasok sa Magic 12. So, ikatlong grupo, ikaapat, no? So, natawag na natin yung Makabayan, yung PBBM, at mga DDS. DDS wala pa. So, sila Bam at Kiko. So, last dito, yung mga Duterte, yung mga Team Duterte, tinatawag nila ng mga senatorial candidates. So, yung unang rally nila ay medyo watak-watak yung campaign nila. Nung isang araw sila Jimmy Bondok, sila Marcoleta parang nagkaraban ng rally sila, no? Na motorcade rally. Tapos sila Bongo nasa Davao, si Bato. Ano ba yan? Dali lang Ay, lakban. Okay. Okay. Balik tayo. Sila Bongo nasa Davao, si Bato nagkampanya doon sa Maynila, tapos si Kibuloy ata nasa Antipolo, yung grupo nila Kibuloy.
Wala lang si pastor dahil nakakulong. So, ang alam ko yung kanilang pagsasama ng kanilang rally ay sa Huwebes, no? Magsama-sama yung mga kandidato ni Digong, ah, sila Bato, si Bongo, at saka lahat ng kandidato nila, no? Alam ko Huwebes. So, sa survey, ang lumulusot talaga ay si Bongo. Nasa top 2, nasa top 3, minsan 4. At si Bato naman ay minsan nakapasok sa 12 at minsan din nalalaglag itong si Bato sa Magic 12. So, yung iba naman, kagaya ni Vic Rodriguez, nila Bondok, nila Kibuloy, wala na yon. So, ang medyo talaga ang malaking chance itong si Bongo. Kung halimbawa, eleksyon na ngayon sa May, nasa top 3, nasa top 2, nasa top 3 at or top 2 itong si Bongo ay halimbawa na makumbik itong si BP Sara dyan sa impeachment trial. Halimbawa, kung si BP Sara ay makumbik sa halimbawa makumbik si BP Sara sa impeachment trial, ay baka itong si Bongo ang dadalhin nila sa 2028 kung mangyari na makonvict, kasi kung makonvict si BP, baka hindi na siya makatakbo, no? Ban na siya makatakbo sa anumang posisyon sa gobyerno. So baka itong si Bongo yung pag-asa nila sa 2028. So sa ngayon si Bongo nasa top 2, nasa top 3 sa mga survey ratings. Ako naman hindi ako fan ng mga survey, no. Sinasabi ko sa inyo na dapat hindi kayo nagbabase sa survey. Kung gusto nyong iboto yung kandidato nyo, kahit hindi naman siya pasok sa survey, botohin nyo na lang, no? Baka pumasok pa yan. So, yan yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong magbase sa mga survey, no? Sa mga survey ratings. Lalo na yung maraming mga fake survey ngayon no? Maraming lumalabas ng mga fake na survey. So, yan yung sila yung mga yung nagmamind conditioning sa mga botante. So, yan yung dapat pag-iingatan nyo ng mga botante. So, yan. So, yan yung rally ng 4 na magkakaibang grupo, no? Itong rally ng nila PBBM sa Ilocos, then sila Lenny dyan sa, of course, yung Lenny Magic dapat nandyan din, no? Sa grupo ni Baba Kiko na nagrally sila doon sa Cavite. Tapos Makabayan Black sa Manila at yung mga Team Duterte ang alam ko sa Huwebes. Pero sa ngayon nagsasarili sila ng rally. So yan yung update natin sa election 2025. So unang kampanya ng mga kandidato kahapon. So paki-subscribe ng aking channel at maraming salamat. Kita-kits tayo sa next video.